ilalim niya na yan, no? Tapos pabi. Kailangan kasi walang laman eh. So dito. Tapos sagad yung sa pinakabatok niya. Pabi yan. Tatagos dapat doon sa ayan, no? Tapos yan, marinig nyo parang Hello mga ma'am and sir, and for today's video ay tuturuan nga pala kami ni Daddy kung paano nga ba magkatay ng salmon. Ang kilo nga pala nito is around more or less 4 kilos and kita nyo naman ang laki. Ganyan nga pala yung procedure ng pagkakaliskis niya para daw maiwasan na malamog yung laman ng ating salmon. May kanya-kanyang diskarte kung paano magkatay or mag-fillet ng salmon. Pero yung tinuturo niya sa amin is based din dun sa natutunan niya. isang turuan na lang. Sa ilalim niya na yan, no? Tapos pabi. Kailangan kasi walang laman eh. So dito. Tapos sagad yung sa pinakabatok niya. Pabi yan. Tatagos dapat doon sa ayan, no? Tapos yan, marinig nyo parang yung dudurugin. Kabila uli. Ganun lang uli. Pabi. Ayan, o. Sundan nyo lang yung batok niya. Tapos narito. Tapos okay. Diba? So dyan kayo sa ibabaw niya. Pag matigas, huwag nyo masyadong persen. Papasukan nyo sa belly. Yan. Kailangan meron kayong ganito, basahan para yan. Ang goal nyo, naka-push down kayo. Kasi para walang laman. Kasi pag naka-push up kayo, syempre, papasok dito yan. Kailangan dito kayo sa likod. Pakiramdaman nyo. Hanggat maaari ito, naka-push to doon. Para walang laman na maiiwan dyan. May maiiwan man dyan konti. Ito yung sinasabi kong lalagyan nila ng abang dito. Pero pwede nyo naman na yan eh. Iuna nyo na yung unahan. Ito, paunahin nyo na doon. Tsaka nyo sabayan dito sa baba. Dito. Ganun pa rin ang goal nyo. Dito mahirap to sa buntot. Dito kayo madidisgrasya eh. Kaya pagdating nyo dito, dapat medyo alalay lang yung ano nyo. Hindi kayo masyado po pero sa kunin nyo dyan. Tapos butas. Okay? Maluwag. Ayan o. Dapat ang palatandaan na maganda yung cut nyo, may puti. Pag walang puti yan, ibig sabihin, naiwan yung malaman yan. Pero wag nyo didiinan kasi malalamog. Kaya hindi ko to ginagawa kasi may tendency malamog yung kabilang part eh. Wag nyo didiinan na lang. So okay lang naman siyang medyo may laman. Pero ayun, ito naman, malaman dito. Kasi hindi natin kinuha dun eh. Pero okay lang naman yan. Kasi hindi naman din pang sashimi yung buntot eh. Kung saan ka na lang makukomportable. Ang kagandahan nito, less trabaho na to dun sa kitchen. Kaso lang nga, tendency dito, may pagkadurog ka. Pagka medyo matigas yung ano mo. Ayun o, kuha siya. Pwede mo nang iwanan niya kasi mamaya, papakita ko sa'yo. Mamaya, ito. Ganun pa rin, sa ilalim ka ng tinik. Bante, tutunog yan. Ayan yung palatandaan na tinik pa yan. Tignan mo, di ba dito ako dadaan? Pwede yan, kaso may tendency dyan durog eh. Kaya minsan pinapasok ko na sa loob yan. Yung gitna na lang yung kinukuha ko. Pwede ko i-diretso yun doon kasi tignan mo nangyari. Nagkakaroon ng durog-durog. Yung iba ganun ginagawa, dinidiretso nila. Pero ako, mas madali na to. So, pagdating dito, mahirap to. Kaya kailangan, ito naman, ibababa nyo bagya. Bagya lang, pasok lang muna kayo sa palikpik. Yan. Pag nakapasok na yan, pwede nyo na uli itaas ang pwersa nyo. Slanting na yan.
para diretso. Okay? Ayan o, hassle pa yan. Oh. May pagkadurog ka pa dyan eh. Pwede ka mag-start dito, gaganunin mo siya. Babaw lang muna. Pwede naman, minsan nag-start ako dito sa dulo, papunta dito sa harap. Depende. Basta kung saan ka magko-comfortable. Daan lang, mababaw lang muna. Huwag muna isasagad kasi may tendency makuha mo ng laman. Tapos, ang push ng kutsilyo mo niyan, sa Tusel, may order ka ba? Ang push ng kutsilyo mo niyan, pag ganun. Para tatama dito, hindi siya sa laman. So ayan o, push ko yung papunta dito. Pag ganun ang pressure niyan. Yan. Okay? Para kahit ano mangyari, hindi siya lalaman. Titinik yan. Sa malamang. O. Pagka nakapasok ka na rito, tandaan mo lang. Pagka magaspang, ibig sabihin, tinik yun, baba ka ng konti. Sabihin, medyo lumaman ka ng konti. Pero pag smooth lang, sakto lang yan. Ipataas mo pa rin sa tinik. Ganun pa rin ang pressure. Pag ganun, hindi pa baba. Okay. Makakam mo. Yung tinik niya, yun din yung magiging pinaka-guide mo eh. Yung iba, kinakapalan yung kuha dyan, pero syempre, pwede rin naman yun. Kasi yung iba, may iba silang ginagamitan ng belly. Kaya kinakapal nila yung kuha. Tsaka nga, magiging spicy pa rin naman yan. Pero kasi tayo, dun ka sa hanggat maaari, walang masyadong scrap, diba? Yung iba niyan, kinakapalan yung kuha niyan eh, para mabilis eh. Actually, mabilis din naman to. Dinidemo ko lang kasi sa inyo, kaya medyo matagal. Dito, ayun, yung pinakapusod niya. Ano mo yan? Bante mo. Tapos papunta ito sa manipis. Manipis lang kasi yan eh. Pwede mo ang kulin hanggang dito sa taas mo tayo. Ano, hanggang sa manipis. Kasi pag dito, hindi mo na rin magagamit to eh. Diba? Tutorial na pala to. Ito yung palatandaan mo naman paano siya di-divide. Kasi ito, pwede ito nigiri. Ito pang belly crunch natin. Pero tanggalin mo pa rin. Pwede mo nga itong di tanggalin, kaso lang ito. Huwag mo kakapalin. Ano lang, pinakalitid lang yan. Ako na yan, kahit ngayon. Sabi ko kahit di mo katanggalin yan. Pero kasi pag nagsasubi ka, tatanggalin mo rin naman yan. So, para di ka na rin mahirapan. Pagkuha niyan, ganyan lang. Tatakin mo lang to habang umaandal yung kutsilyo mo. Diba? Kita mo yung puti. O, pwede ka dito magsimula, pwede rin dito sa unahan. Gatlain mo muna. Manipis lang ang kuha Ayan o. Ito medyo makapal to. Kasi palikpik. Hindi kasi tayo lumabas kanina eh. Pinasok ko na sa tinik, diba? Wag nyong tandaan nyo slicing, wag diin. Laging slide. Ayan o. Para hindi siya madudurog. Kahit anong sariwa ng salmo mo pag diniinan. Ay, mahirap yan. Dito ako. Madali na yan eh. Baabante ka na lang dyan.